kapatid, magandang gabi o magandang umaga po sa ating lahat. Isang mapagpalang araw, umaga at gabi po sa ating lahat. Ako po pala si Brother Julius, isang OFW. Isa lang po yung nagtatrabaho dito sa bansang Saudi Arabia. Alam ko pong maraming mga nangyayari hindi maganda sa ating panahon ngayon. Kaya naman ako'y nananalangin sa Panginoon na sana po makagawa ko ng isang bagay na makapagbigay encouragement sa mga tao may mga problema o pag-agam-agam o takot sa buhay sa kabila ng mga banta na ginagawa ngayon ng kalaban sa ating daigdig. Alam naman natin bilang isang mga mananampalataya kay Kristo ay hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen? Tayo po ay palaging ginagabayan ng Panginoon. So ito po ang ginagawa ko sa tuwing wala na pong trabaho. Lalo na ngayon, naka-quarantine din po kami dito. Pero hindi naman total kasi may oras lang yung paglabas namin. Sa ngayon kasi from 6 a.m. to 3 p.m. lang kami ngayon. So hindi na kami pwedeng gumala o wala nang utos ng mga amo ko pagdating ng 3. So nakakapag po ako nagkaroon ako ng time para po magpuri sa Panginoon at magbubulay-bulay ng salita niya. I pray to God na this is not the first time na gagawin ko, kundi ito ay magagawa ko habang nandito ako sa bansang Saudi Arabia. Matagal na kasi akong hindi nakakapag-church. So namiss ko ng gawain sa Panginoon. Kaya ginagawa ko po itong gitarang to ay sa amo ko, sa anak ng amo ko na dalaga. Hindi niya kasi ginagamit. Nung naglinis ako sa loob ng bahay, nakita ko sa ilalim ng kanyang kama. So hiniram ko. Hindi ko na naibabalik. Hindi naman niya ginagamit. So wala na sa tono. Tapos yung kwerdas, sira-sira na. So yun, binilihan ko ng kwerdas para makapag-tugtog ako, magagamit ko sa pagpupuri ko sa Panginoon. Hindi naman ako masyadong magaling ko. Hindi talaga masyadong kagalingan sa pag-gitara. Pero alam ko lang, basic lang. Kasi nagkakamali-mali pa. Pero ang mahalaga naman po ay totoo ang puso natin sa ating pag-awit. At ang tinitingnan naman ng Diyos ay hindi naman yung husay. O siyempre, siguro, dahil sa medyo na tayo, may kaidaran na tayo, hindi naman natin talaga nagiging karyan to pag-aaral sa gitara. Pero ang mahalaga po ay natututo tayong magbigay papuri sa Panginoon sa pamamagitan ng ganitong sitwasyon na hindi po tayo mayaw o hindi tayo manawa o hindi tayo magkaroon ng pagdududa sa ating Diyos na buhay. Patuloy na nariyan para sa atin, para tayo ay gabayan sa kabila ng lahat ng mga pandemic na yan. Yan ay part lang yan ng ating buhay habang tayo ay nasa ibabaw ng mundong ito. Alam naman natin tayo mga Kristiyano, tayo mananampalataya kay Kristo, ay may nakalana para sa atin. Amen? So, yun. Yun po. Bago po natin simulan ang ating konting pag-aaral sa salita ng Panginoon, na ibabahagi ko po sa inyo maya-maya lang, ay nais ko po munang awitan ng ating Panginoon ng isang awitin na papuri at pasasalamat sa Kanya. Idudulog po natin ating puso sa Kanya bago tayo magkaroon ng pagbubulay-bulay sa salita niya. Para po magkaroon din po ng buhay yung ating pag-aaral sa salita ng Panginoon, at sisimulan po natin sa pagpupuri, pag-aawit, pagpapasalamat sa Panginoon. Hindi kasi ako makakasigaw rito kasi nasa kwarto ako, pero yung mga amo ko sa kabilang linya lang, nandiyan sila lahat nanonood ng TV, kaya medyo mahina lang ang busis ko. Pero alam ko, klaro naman sa inyo, di ba? So yun po, simulan po natin magpuri sa Panginoon, at pagkatapos ay magbubulay-bulay tayo sa salita ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Ang puso ko'y dinugtulong sa'yo.
Magkalikaan sa'yo ay bumisan. Ang puso ko'y tinulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapati mo. Ikaw ay mabasdan, magkalikaan sa'yo ay bumisan. Loobin mo ko'y maging banal mong tahanan. Luka ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang papurit magsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Puso ko'y tinulog sa'yo. Yes, Lord. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging damdamin mo. Ikaw ay mabasdan, magkalikaan sa'yo ay bumisan. Loobin mo buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luka ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang papurit magsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luka ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang papurit magsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, Panginoon, sa umagang ito, sa gabing ito, Panginoon, na magdulong sa inyo, Lord. Gabayan niyo po kami sa aming pagpupulay-pulay na iyong salita, Panginoon. Salamat po, Lord, sa isang oportunidad na ito, Panginoon, na ikaw ay ang pasasalamatan at pagpupurihan, Panginoon, sa bawat nangyayari na naganap sa buhay namin. Ano man po ang mga nangyayari sa kapaligiran namin ngayon, Panginoon, alam namin na ito po ay gawain ng isang masasamang elemento, Panginoon. At nais lamang nilang sirain ang aming pananampalataya. Ngunit kami, Panginoon, na nananalig sa iyo, na tumatalima sa iyong mga salita, at tumatalima sa iyo, Panginoon Jesus, ay hindi kami mayayanig ng mga problema nito. Sapagkat naniniwala kami na ang salita ay buhay, mabisa, Panginoon. Itpasa rin magtabak ng iyong kabilang talim, Panginoon. Patuloy itong magbibigay sa amin ng kalakasan. Patuloy itong magbibigay sa amin ng pundasyon upang kami ay lumaban sa mga pagsubok na ito. Alam namin, Panginoon, na ang pagsubok na ito ay pinapahintulot mo kami ay mas lalong tumibay katulad ng isang ginto, Panginoon, na dinadaan sa apoy. Salamat po sa pribilehiyong ito, Panginoon, na nagkaloob mo sa amin sa oras na ito. Alam kong nakikita mo ang puso bawat isang nakakapakinig ng awiting ito. Dalangin ko, Lord, na patuloy kang maghari sa buhay namin. At gabayan niyo po kami sa bawat minuto ng buhay namin. Kayo po ang Diyos, takbulan, kublihan, buog at sandigan sa bawat pagkakataon ng buhay.
Salamat po, Panginoon Jesus, dahil sa iyo, Panginoon Jesus, kami ay malayang gumawa ng anumang bagay na ikakaparangal mo, Panginoon. Malayang gumawa ng kabutihan, malayang gumawa ng isang bagay na karapat-dapat o kapuri-puri para sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po sa salita mo at sa oras na ito na pinagkaloob sa amin, Lord. Naway ikaw pa rin ang patuloy na maging sentro sa aming pagbubulay-bulay sa salita mo. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa iyo, Banal na Espiritu, na patuloy na riyan upang ako ay gabayan, kaming mag-asawa ay gabayan, ang aming kalusugan, at ang aming pamilya ng malay sa piling namin. Maraming salamat po. Sa gabi ito, sa oras na ito, kayo po ang patuloy na mapaparangalan at may tataas. Salamat po. Ito ang aming manalangin. Sa salamat sa matamis mo pangalan ng Panginoon Jesus na Panginoon at Pagligtas. Amen. Amen. Yes. Yes. So yun po. Tapos po tayo magpuri sa Panginoon. So simulan po natin ang kaunting pag-aaral sa salita ng Panginoon. So, yan po. Ang ibigay ko po kaunting salita ng Panginoon ay matatagpuan po natin sa awit 23. So sa English po ay Psalms 23. So alam ko po sa inyo ay familiar na sa inyo ang salitang ito. Ngunit sa panahon ito ay kailangan po natin talaga mas lalong maunawaan na ang Diyos ay kasama natin. Okay? Siya ang ating mabuting pastor. Yan po ang pamagat ng mensaheng ito sa Psalms chapter 23. So, paborito ko po ito eh. Sa English kasi, sabi niya, the Lord is my shepherd. Diba? Kahit doon na lang eh. Wala na. Wala nang kahanapin pa. Kumbaga, diba? So, yun po. Basahin po na sa salitang Tagalog. Sa lingwaheng Tagalog pala. Amen? So, ito po sinasabi niya. Si Yahweh ang aking pastor. Hindi ako magkukulang. Pinapahiblay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan sapagkat ikay aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo aking gabay at sangkala. Ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay ibinubuhos. Sa aking sarong, pagpapalay lubos-lubos. Kabutihan pag-ibig mo sa akin di magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay at magpakailanman sa bahay ni Yahweh mananahan. Amen. Salamat sa buhay sa salita ng Panginoon. Yun po ang sinasabi niya sa awit 23, 1 hanggang 6. Ito po ay napakagandang pagbubulay-bulayan natin. Kasi siya natatulak sa mga. Sa buhay ko bilang isang mananampalataya kay Kristo, ang salitang ito ay patuloy na aking pinagbubulay-bulayan. Napakaganda po talaga kasi nagbibigay siya sa akin ng kalakasan. Patuloy na pinapaalala sa akin ng Diyos na buhay siya. Siya yung aking good shepherd. Amen? Diba sabi ng ating Panginoong Jesus sa John chapter 14, diba? I am the way, the truth, and the life. No one can comes to the Father except through me. So, yun ang sinasabi ni Jesus Christ. Kaya pag si Jesus Christ ang daan ng buhay, ng kaligtasan at ang katotohanan, siya yung shepherd mo. Siya yung magbibigay din sa iyo ng kapayapaan. Lahat ng kailangan mo sa buhay. Amen? Sabi niya, si Yahweh ang aking pastor. Si Yahweh, si Jesus ang aking pastor.
Siya ang aking mabuting pastol at wala nang iba. Kaya niya nasabi yun na I am a good shepherd. Kasi nga, maraming mga shepherd o maraming mga shepherd at may mga inaalagaan silang mga sheep pero hindi sila mabubuti. O siguro masasabi natin na mabubuti sila pero hindi talaga sila yung daan ng kaligtasan. Minsan hindi kayo naluto doon sa sinasabi ko. Kasi sabi niya rito, hindi ako magkukulang, pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan. Diba? Ang sarap lang namnamin yung sinasabi ng Diyos. Hindi ako magkukulang. So sa panahon ngayon na nagkaka-panic buying na yung ibang mga lugar, mayroon ng mga problema sila, nagsasara na, nagka-lockdown na, hinaharang na yung mga delivery ng mga pagkain. Di ba nakakatakot na isipin, di ba? Kasi nga, hinaharang na nila eh. Kumbaga para bang talagang pag iniisip mo, pag wala yung Diyos sa buhay mo, talagang matatakot ka. Pero dahil sa salita ng Panginoon, at ang sabi niya rito, hindi ako magkukulang. See? Ang sarap, di ba? Pangako ng Diyos yan. Kapag siya ang shepherd mo, pag siya ang pastol mo, hindi ka magkukulang. Yun ang kanyang pangako. Ano bang kailangan mo? Di ba? Alam ng Diyos ang kailangan natin. Alam ng Diyos ang pangangailangan mo. Ano man yan sa buhay mo. Kaya pag siya ang shepherd mo, pag siya ang pastol mo, pag si Jesus Christ ang nasa puso mo, hindi ka makukulang. Lahat ng pangangailangan, ibibigay niya sa'yo. Amen? Pangako niya yan. Panghawakan natin yan. Ito pang kasunod, sabi niya, pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan. Wow! Diba? Ang sarap. Sa kabila ng mga pangyayaring nagaganap ngayon sa paligid natin, sabi ng Panginoon, pinapahimlay niya tayo sa isang napakasarap na pastulan. Luntiang pastulan. Alam niyo pong napakalalim na Tagalog itong luntiang pastulan na ito. Yung bang kung sa isang hayop o isang tupa na napunta o nagawi sa isang luntiang pastulan. Alam niyo ba nakikita nun? Pag sinabing luntian, kumikinang yung kagandahan ng mga damo, ng masasarap na pagkain. Kumbaga, doon ka talaga, ito yung sasabihin mo, wow, Lord, ang sarap naman ito. Nakakapagpahinga ako sa kabila ng lahat na nangyayari sa buhay ko. Sa buhay, sa mundo ito. Ang Panginoon lang ang makakagawa niya. Walang iba. Kaya nga, sa buhay ko ngayon, minsan, naiisip ko, bakit ako problema? Bakit ako matatakot? Bakit ako magkaroon ng takot? Bakit ako mag-alinlangan? Bakit ko iisipin na ganito, mawawala na ang pagkain, hindi na sila magde-deliver, wala na, parang ganun. Pero, hindi eh. Ang sabi ng Diyos ako ang bahala sa iyo. Bibigyan kita, hindi ka magkukulang. At bibigyan kita ng kapahingahan. Amen? Ito pang sabi niya. At inaakay niya sa tahimik na batisan. Wow! Di ba sa kabila ng kaguluhan ngayon, kapag may Kristo ka sa puso, kapag may Jesus Christ ka sa buhay mo, nagkakaroon ka ng kapayapaan. At ang gagawin mo na lang ay magpuri sa Panginoon at magpasalamat sa Panginoon dahil sa ginawa niya sa buhay mo. Dahil sa kabila ng lahat ng mga nangyayari sa buhay na to, ang salita ng Diyos ay nakatanim sa puso mo. Kayong mga nakakinig ngayon, alam ko naman na may mga tao rin hindi natutuwa pagdating sa salita ng Panginoon. Pero hindi ito para sa mga tao. Yun. Siguro, ang salitang ito ay para sa mga tao na nalig sa ating Panginoon Jesus. Para sa lahat po ito.
nga ibabahagi natin ang salita ng Panginoon. Kasi kung hindi mo maibahagi ang salita ng Panginoon, lalo na nasanay ka sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon, isang mabigat sa kalooban. Ako po ay nasasaktan ngayon dahil hindi ko na magagawa. Noon, nakakapag-share kasi ako person to person. Pero ngayon, hindi na magagawa. Kasi, hindi na ako nakakapagkaroon ng time. Pero, dahil sa internet, dahil sa bagong pamamaraan ngayon ng ating mundo, nagagawa na natin ang mga bagay-bagay na imposible na mangyari noon. Ngayon, posible na. Kaya, in-encourage ko po kayo na magpatuloy po tayo sa Panginoon. Tuloy po natin. Sabi po niya dito, pinapanumbalik ang aking kalakasan. See? Kapag nanghihina ka, pinapanumbalik ng Diyos ang iyong kalakasan. Di ba ang sarap ng pakiramdam? Na kapag nanghihina ka na, lumod ka lang sa Panginoon, aawit ka lang sa Panginoon, magpuri ka lang sa Panginoon, siya mismo ang bibigay sa iyo ng lakas. Siya mismo ang bibigay sa iyo ng kapahingahan, kapayapaan, kagalakan sa puso. Di ba? Amen? Amen po ba? Napakabuti po talaga ng ating Panginoon kapag ikaw ay totoong nagtitiwala sa Kanya, totoong nananalig sa Kanya, ang lahat ng bagay na yan ay ipagkakalob sa iyo ng Diyos. Amen? Ito pa, sabi niya, at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang Kanyang pangalan. Wow! Di ba? Ito ang kagandahan sa ating mabuting pastor. Ito ang kagandahan sa ating Panginoong Hesus. Papatnubayan Kanya sa bawat ginagawa. Hindi Kanya ilalagay sa alanganin. Alam mo kung sino naglalagay sa atin ng alanganin? Ang kaaway. Ang kaaway ang naglalagay sa atin ng alanganin. Kaya maraming tao nagdududa. Maraming tao natatakot. Kasi ilalagay sa alanganin ng kanilang buhay. Marami silang takot na nararamdaman. Hindi na nila alam saan sila lulugar. Minsan sisisihin pa nila ang Diyos. Bakit nangyayari sa atin to? Kung mayroon ba talagang Diyos, bakit na pinahintulutan to? Kung ang Diyos ay pag-ibig, bakit niya ginagawa to? Yes, God is love. God is gracious. God is merciful. Pero dahil ipinahintulot niya ang bagay na ito, ay upang tayo ay patuloy at tayo ay lumapit sa Kanya. Tayo ay magpalikloob sa Kanya. Ito ang tinatawag nila ay wake up call. Diba? Wake up call para sa atin. Kahit mga mananampalataya kay Kristo nga ay natatakot tayo. Nagdududa pa sa mangyayari o sa mga nangyayari ngayon. Kristiyano na yan. Paano na kaya yung hindi Kristiyano, yung hindi nananalig sa ating Panginoon Hesus? Amen? Kaya, mga kapatid, huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Patuloy lang po tayo magtiwala sa ating Panginoon. Sa ating Panginoon Hesus. Siya lang ang ating daan ng kapayapaan, kaligtasan, lahat ng ating pag-aalinlangan ay siya ang bibigay ng katugunan ng lahat ng yan. Amen? So ito pa, tuloy po natin. Sabi niya, dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan pagkat ikay aking kaagapay. Wow, grabe. Itong mga salita ng Panginoon na to, ang sarap lang din. Yung bang, Lord, thank you so much for this wonderful word. Ito, encouragement na para sa atin. Pero mo dadaan ka sa madilim o sa gitna ng giyera. Di ba? Pero anong sabi ng Panginoon? Kasama mo ako. Nariyan ako sa tabi mo. Ang sarap lang, di ba? Kaya nga, totoo ang salita ng Panginoon. Buhay at mabisa. Kaya kahit hindi ka nakakakain, pag nakakakain ka ng salita ng Panginoon, nabubusog tayo.
Hindi lang po ang pagkain, physical ang kailangan natin. Kailangan din po natin ang pagkain pang-spiritual. Lalong-lalo na sa panahon ngayon. Amen? Kasi kung wala po yun, mas lalo tayong mapanghinaan. At mas lalo tayong babagsak. At alam niyo po ba, kapag tayo ay bumagsak, tuwang-tuwa ang ating kaaway. Tuwang-tuwa si Satan. Ayan, tingnan mo ngayon anak mong yan. Kala ko ba nananalig siya yan? Oh, bakit ngayon? Ayan na, nagwawala na. Kapatid, huwag po nating hayaan na makuha tayo ng kalaban. Kaya nga sabi ng Panginoon, diba? Narito ako anak, tanggapin mo lang ako. Hindi kita pababayaan. Yan ang pangako niya. Dito sa Psalms 23 na yan. Ito ang pangako niya eh. Wala akong katatakutan pagkat ikay aking kaagapay. So, hindi ka dapat matatakot sapagkat ang Diyos ang iyong kaagapay sa buhay. Amen? Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang, ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita sa aking saro. O nakikita pa itong aking mga kalaban. Sa aking ulo langis ay pinungus sa aking saro. Pagpapanay lumos-lumos. Amen. Yan. Ang pagpapala daw ay lumos-lumos. Pansinin niyo po sinabi niya. Sabi niya, ipaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Celebrate ka. Nagsiselebrate sila. Kasi akala nila mababagsak ka na. Pero hindi. Sabi ng Panginoon, ipapakita ko sa kanila na nandito ako para sa iyo. Paghahanda kita. Pag magbubunye tayo, magpupuri tayo sa ating Panginoon. Diba? Dahil hindi talaga siya magtatagumpay. Tanging magtatagumpay lang ay yung mga taong magtitiwala sa Panginoon. Kaya sabi niya, kabutihan pag-ibig mo sa akin di nagkukulang. Siya ay makakasama ko habang ako'y nabubuhay at magpakailanman sa bahay ni Yahweh. Amen. Ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin mula noon hanggang ngayon ay hindi po nagkukulang. Alam na sa akin. Pag inisip ko ang buhay ko noon kumpara ngayon, sabi ko, Lord, napakabuti. Hindi ko akalain ng buhay ko ay maging ganito. Amen. Ang sarap lang kasi isipin. Kumbaga, hindi maipaliwanag o hindi kayang gagapin ang kabutihan ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos. Kapag ikaw ay lumapit sa Kanya, hindi mo maisip, hindi mo mapapansin ang buhay mo ay unti-unti na palang nagbabago ang takbo. Unti-unti na palang lumalago, unti-unti ka na palang lumalalim, unti-unti ka na palang pinagpapala ng Diyos. Yan ang kagandahan sa isang totoong nananalig sa ating Panginoon. Hindi niya hayaan na ang kanyang anak na nananalig sa kanya ay mapariwarang. Kaya guys, brothers and sisters in Christ, huwag po tayo magsawa na lumapit sa Panginoon at manalangin sa Panginoon. Sana po ay may natutunan po kayo sa sandaling pag-uusap natin ngayon. Sa salita ng Panginoon sa awit 23, Psalms 23. Maraming salamat sa pakikinig, panonood sa mensahe nito. God bless mga kapatid. Thank you so much. Pero bago pa lang lahat, tayo po muna yung manalangin. Ipagdasal po natin ang ating bansa, ating posisyon ngayon, kalagayan natin ngayon, at ang ating mga kababayan, at ang ating pamilya.
sabayan niyo po ako sa panalangin. Kayo rin po ay manalangin sa puso't isipan ninyo. Simple lang po ang pananalangin. Hindi po kailangan mahusay ka sa pananalangin. Basta ang puso mo ay totoo para sa Kanya. Diringkin ng Diyos ang ating mga panalangin. Amen. Amang Diyos na mga Panginoon sa lahat na may lalang ng langit at ng lupa, pinupurit pinapasalamatan ka namin sa salita mo, Panginoon, ay binaba mo, pinagkatiwala mo sa amin, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon Jesus, na nagbibigay sa amin ng buhay na ganap at kasiyasiya. Salamat po, Lord, dahil po binigyan mo kami ng time sa oras na ito upang ikaw ay aming makaniig, ikaw ay aming makilala pa. Ikaw ang aming mabuting pastol na patuloy namin pagtitiwalaan, pananaligan at pananampalatayaan. Maraming salamat po. Pinapasalamatan ka namin, O Diyos, sa lahat ng ito. At sa oras na ito, Panginoon, idinudulog po namin sa iyo ang buong mundo na ngayon ay nangangamba, natatakot dahil po sa epidemya ito. Lord, dalangin, buksan mo ang bawat puso ng mga tao na ikaw lamang, Panginoon, dapat pinagpagkatiwalaan. Buksan mo ang kanilang mga isipan at puso, Panginoon. Dapat magkaroon sila ng relasyon sa iyo. Magkaroon sila ng pananampalataya sa iyo, Jesus. Lord, gamitin po ang social media, ang internet, ang lahat ng mga bagay, pamamaraan, maabot ang mga tao ito upang sila ay magbalik loob sa iyo, upang magtiwala sila sa iyo. Lord, alam kong pinagpapala mo ang salita mo, pinagpapala mo ang mga tao na naniwala sa iyong salita. Kaya naman naniniwala ako, Panginoon, ng bawat nakakapakinig ng mensaheng ito ay pinagpapala mo na. Salamat po, Lord. Ihandulog ko rin po sa iyo ang pamilya namin. Gabayan din po ang aming mga kapatid sa pananampalataya at ang pamilya na nakikinig at nanonood sa mensaheng ito. Patuloy niyo pong pagpalain ang kanyang buhay. Ikaw ang nakakakilala sa kanyang puso at isipan. Ikaw ang nakakilala sa kanyang buhay, Panginoon. Saliksikin mo ang kanyang puso at isipan. Baguhin mo po ang kanyang pananaw sa kanyang buhay at kilalanin ka nila, Panginoong Hesus, bilang kanyang Panginoon at sariling tagapagligtas. Maraming